Mahigit 200 nag-a-apply ng trabaho abroad ang nasagip sa magkahiwalay na accommodation sa Maynila at sa Cavite na hindi na nga rehistrado hindi pa makatao ang kondisyon. Nakatutok si Von Aquino. Nasagip ng Department of Migrant Workers o DMW ang 15 overseas Filipino workers o OFW applicants mula sa hindi rehistradong accommodation sa Pasay City. Mula sa mga nasagip, napag-alamang may iba pang unregistered accommodation sa Maynila at Imus, Cavite. Nang salakayin ng DMW, nasagip nila ang 206 na OFW applicants. Makikita mo, siksik sila sa isang napakaliit na kwarto, hindi tama ang pagkain, yung safety nila kapag ka nagkasunog, nako, mainam po na bantayan po natin ito. The place is not well ventilated, not well lighted, basta hindi siya maganda tirahan. In one unit, there are about 24 or 20 plus tao in one na maliit na unit. Can you imagine paano pa sila nakakatulog doon? Ayon sa DMW, legal ang mga agency. Natanggap ang mga aplikante na karamihay galing Mindanao at Visayas at inilipad sa Maynila. Ang ilan, 3 hanggang 8 buwan na sa accommodation dahil naghihintay sa mga dokumento tulad ng visa. Hindi sila nagbabayad pero pag gusto nilang umalis, yan ang panakot sa kanila. Pag umalis ka, babayaran mo yung times 3 months, 6 months na pagkain, tirahan, yun. Kaya sila naiibit. Kaya may elemento ito ng illegal detention. Titignan nila yung angulo na yun ngayon, yung human trafficking angle. Nasa OWA accommodation na ang mga nasagip na aplikante. Tiniyak ng DMW na tutulungan sila makapag-abroad at ilan sa kanila ay isa sa ilalim sa training para makapag-upskill. Ayon sa DMW, papatawa ng preventive suspension ng mga sangkot na recruitment agency habang gumugulong ang investigasyon. You need to help us spread the word na regulated yung mga yan. Hindi ka basta-basta magtatayo ng apartment door lang dyan, tapos yun na. May mga requirements, may mga signages dapat nakalagay dyan. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Tuwing walang humpay ang ulan, baha agad sa ilang bahagi ng Barangay Tatalon, Quezon City. At ngayong opisyal ng tag-ulan, kabado ang mga residente. Hassle po kasi siyempre, papasok ka ng trabaho, di ba? Naka-shoes ka. Yung dadaanan mo ng nababasa po yung shoes ko. Yun, yung pants ko nababasa. Sa may Villa España to sa barangay, lagpas tao ang inaabot ng baha. Nangangamba na yung iba naman lumilipat, yung mga nangungupahan. Gumagawa ng mga hakbang barangay gaya ng declogging at paghahanda sa evacuation centers. Pero magiging malaking tulong daw sa kanila kung may pananggal lang sila sa baha. Sana more infra para mas papaitan pa po yung may liit po nating mga canals. Kailangan pa natin ng additional 50% para po totally talagang wala na pong pagbaha na magaganap po dito sa Tatalon. Ang kaso, kasama ang Barangay Tatalon sa mga lugar sa Quezon City na may mahigit 60 ghost o guni-guning flood control projects. Nang mag-inspeksyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI doon Setyembre nung nakaraang taon, barado ang lagusan ng tubig sa drainage system na ito sa Barangay Tatalon. Sabi ni Mayor Joy Belmonte, ginastosan ng 48 million pesos ang dapat sana'y rehabilitasyon ng drainage system sa barangay. Pero ang ginawa lang, pininturahan lang ang sidewalk at pinalitan ng manhole, gaya sa bahaing Manunggal Street. Maganda naman sana maayos na yung itong lugar namin, mawala na yung baha rito. Sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, kasama ito sa mga pinag-aaralan ng DPWH kung dapat ituloy. Yes, ina-assess pa yan. Siguro, in the next few weeks, matatapos na yung assessment ng ating panel of experts. At pagka sinabi nila na dapat yung ituloy, itutuloy na natin kagad. Pero hindi na natin hinintay yun. Terminate na natin matagal na yung mga kontrata ng mga Diskaya dyan. Kasi sa pagkakagam ko, Diskaya project din yan. Kailangan kasing masuri ang mga proyektong nakitaan ng anomalya para malaman kung makatutulong talaga sa lugar katuwang ang LGU. Sa kabuuan, nasa 40% ng mga natukoy na proyekto ang nakita ng DPWH na dapat ituloy, gaya ng pumping station sa Villa España 2. Kahit linggo, tuloy ang paggawa sa Phase 1 ng proyektong pinondohan ng mahigit 868 million pesos.
Ang paghanda ng DPWH sa tag-ulan sabay rin sa pagsisiyasat nila sa maanumalyang flood control projects. Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Sa pasukan bukas, isa po sa mga sasalubong sa mga mag-aaral ang mga bagong pintang blackboard. Pero naisip nyo ba, paano nga ba ginuguhitan ang mga pisara? Ang teknik po dyan na isang nagpipintura ng pisara, alamin sa pagtutok ni Athena Imperial. Bawat pitik ng PC nagiging guhit sa bagong linis at bagong pinturang pisara. Ang pagiging blackboard painter, kabuhayan ng 73-year-old na si Rodi Gatan mula pa noong 1998. Ang ginagawa namin po, nadikitan ng tape kasi yan, tinatanggal namin tape bago namin i-repaint, bago namin lalagyan ng linya. Dalawa kami kasi yung nagagawa niyan, andito siya. Ang ginawa ko, hawak niya, tinatandaan ko muna ng chalk, gilid ng blackboard, kabilaan. Hahawakan ng kasama ko, ipipitik ko. Mabilis lang ipitik yun. Wala pa 5 minutes. At hindi basta-bastang lubid o PC ang pinangguguhit sa pisara. Kumukuha kami ng tali sa dipsoda na 4 kilo na cotton. Hindi pwede plastic. Kasi pag plastic, mag-spark yan, kakalat ng pintura. Ayon kay Tatay Rodi, kapag malapit na ang pasukan, nagagawa nilang makapag-repaint ng blackboard sa aabot sa 35 silid sa isang araw. Kung malaki ang school, kasi nagagawa namin kasi maghapon, 35 rooms eh. Pero kung maliliit na school, makakatatlo kami ng school. Sa 600, yun ang tingin namin. Bukod sa kanyang probinsya na Rizal, nakakapagpinta rin si Tatay Rodi sa mga paaralan sa ibang lugar sa Pilipinas. Nakarating na kami hanggang Isabela, Tarlac, Pangasinan, Baguio, hanggang hanggang dito sa Bisaya, sa Davao at saka Cebu, Iloilo. Athena Imperial, nakatutok, 24 oras. Quick chikahan time tayo para mga kapuso. Code Gray star Alden Richards, hinirang na Mental Health Awareness Ambassador ng OWA. Sa kanyang speech, ikinuwento niya na marami siyang natutunan sa kanyang role bilang isang OFW. Blessing daw ang pagiging ambassador ng OWA, lalo na't paraan daw ito para makatulong sa OFW community. Nagpapagaling ngayon si The Secrets of Hotel 88 star Josh Ford matapos maoperahan. Sa kanyang FB post, ibinahagi ni Josh na on the road to recovery na siya matapos operahan para sa kanyang eardrum. The Master Cutter star Shubi Etrata nag-celebrate ng kanyang birthday sa Amerika. Todo flex sa SOCMED si Shubi ng malaking bouquet of flowers na regalo ni Anthony Constantino na mapapanood din sa The Master Cutter. Sa IG post, kita na all smiles and enjoy si Shubi sa stunning views ng Amerika, kabilang na ang pagpunta nila sa Disneyland. Winning sa kanilang mga recent projects sina Heart Evangelista at Caprice Cayetano. Ibinahagi rin nila ang kanilang old encounter kung paano sila nagsimulang magkakilala. Yan ang aking chika. Ilang beses nang nagkasalubong sa events sina Heart Evangelista at Caprice Cayetano. Pero sa All Out Sundays kanina, nagka-chance na magkatsikahan si Cap at ang idol niyang si Heart. Ngayon po nagkatotoo na po yun. So nice kasi nung nag-message kami sa DM sa Instagram, I realized a few messages before, nung baby pa siya, tas baby din ako. Hindi ko rin po makakalimutan nung binigyan niyo po ako ng headbands and clips. Nag-send po talaga ako ng picture kay Miss Heart before at nag-thank you po talaga ako sa kanya. Dati nang marami ang nakakapansin sa pagkakahawig ni na Heart at Caprice. At sa isang music video, gumanap si Cap bilang ang batang Heart. Nag-host din si Heart ng ilang segments ng All Out Sundays kanina na kanya raw na-enjoy. Successful din ang pilot episode kahapon ng game show niya with Sean Lucas na The People Have Spoken. Good job, guys! Dagdag pa ang inaabangang weekly pasabog sa kanyang reality show na Heart World. First time ko talaga mag-host ng game show and madaldal kasi akong tao, very kikay ako, alam niyo naman, mabuting tao naman ako. Pero natutuwa ako that pwede ako makipag-converse, I'm free to be myself.
Si Cap naman, busy with our upcoming drama series na You're My Favorite Song, kung saan bida rin ang kapwa housemates niya sa PBB Celebrity Collab Edition na si Heath Hornales. Nakakatuwa po kasi yung mga outfits ko po talaga doon kikay, pero at the same time medyo boyish din po kasi astig po yung role ko doon. Maging mga tauhan ng Senado na babahala ngayong may kalituhan sa liderato ang Senado kaya sana raw ay maresolba na ang sigalot. Nakatutok si Ian Cruz. Kasunod ng regodon ng liderato ng Senado noong Miyerkules, 2 senador ang nagsasabing sila ang Senate President, sina Senador Win Gatchalian at Senador Alan Peter Cayetano. Ang kani-kanilang grupo, nagsasabi rin na sila ang mayorya. Sa gitna nito, sinabi ng grupo ng mga empleyado ng Senado ang sandigan ng mga empleyadong nagkakaisa sa adhikain ng demokratikong organisasyon na nababahala sila sa sitwasyon sa Senado. Bilang public servants at career employees, patuloy silang nagtatrabaho kahit walang kasiguraduhan sa liderato. Alam-an nilang bahagi ng demokrasya ang pagpapalit ng liderato at political contests. Pero hindi raw sila dapat maipit o maging collateral casualties. Marami anilang empleyado ang nakaranas ng anxiety. Matapos ang gulo sa Senado noong Mayo, kabilang ang barilan. Pinalalapaan nila ng agawan sa liderato na nagdulot ng pagkalitok. Nahirapan daw silang alamin kung sino ang susundin sa kawalan ng malinaw na gabay. Wala anila sanang empleyado na makaranas ng pagganti, diskriminasyon, pangaharas o anumang adverse consequences sa pagtupad nila ng kanilang tungkulin. Sinabi rin po ni Senador Chis Escudero na pwede anyang iakyat sa Korte Suprema ang issue ng liderato para maayos na ito. Ang sabi pa ni Escudero, galangin ang boto ng mayorya. Tinanong si Escudero kung siya ba'y nasa minorya at mayorya pero hindi niya ito direktang sinagot. Anya, ang panig niya mulat mula hanggang ngayon ay sa Senado. Balik eskwela na po bukas. Nako, kaya yung mga may takot o kaya kinakabahan, meron na namang sabik ng pumasok. Parang ikaw yung partner, di ba? Sabik? Ano kaya ang nilook forward ng mga estudyante? What you think, mga kapuso? Alamin sa pagtutok ni Katrina Son. Neat and clean. Iyan ang goal ng mga batang ito sa Zamboanga City na nagpagupit para sa pasukan kung sila may appointment agad sa barbero. Ang iba, sinusulit na ngayong araw ang paglalaro dahil tapos na ang bakasyon at bukas, sasabak na sila sa eskwela. Excited na po ako dahil pasok na sa Lunes. Dahil makakinig na po ulit ako sa teacher. Di lang si teacher, kundi pati mga kaklase. Excited na rin makilala ng iba. Old faces man o mga bagong makakasama sa classroom. Para makita ko mga kaklase ko. Excited na po ako dahil may kilala po akong bagong mga classmate at makakain ako sa recess. Ang iba nga, tila looking forward na agad sa kanilang recess. Excited po ako bukas kasi meron pong baon and salamat din po sa mga magulang ko. Pero kung may mga excited, may mga di pa ready. Sakto lang kasi po ayoko pa po mag-introduce yourself, naiya po ako. Hala, meron ding gusto na agad matapos ang school year. Hindi naman po excited. Sana matapos na agad yung school year po. Mahirap po mag-aral eh. Ano man ang saloobin sa balik eskwela, laging isiping huwag sayangin ang pagkakataong matuto at mas malapit sa pag-abot sa mga pangarap. Katrina Son, Nakatutok, 24 Oras.